ba ang benepisyo ng kidney transplant? Magkano po ba ang gagastusin sa kidney transplant? Ang mahirap sagutin na. Paano po ba makakasurvive sa kidney transplant and post-kidney transplant? Hello mga kabiyahe! Kamusta po kayong lahat? Sana po ay in good health mga kabiyahe, lalo na po ngayon. Sobrang init ng panahon talaga. Ngayon mga kabiyahe, ito na ang part 2 ng ating kidney transplant question and answer. At kung hindi niyo pa po napanood ang part 1, i-check nyo lang po ang link sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, Biyahe ni Jen. Para po sa ating unang katanungan, ano po ang benefits ng kidney transplant? Mas maganda ba ito kaysa sa dialysis? Alam niyo mga kabiyahe, depende yan sa edad at sa health condition ng pasyente. Mas maganda pa rin na magpakonsulta sa inyong mga doktor. At ang aking ibabahagi sa inyo mga kabiyahe ay ang aking mismong karanasan bilang recipient. At ang aking donor naman po ay ang aking kapatid. Kasi mga kabiyahe, meron kasi tayong tinatawag na living-related donor. At meron din namang living unrelated donor. Ito yung hindi natin kamag-anak, maaring mga kaibigan, na voluntary na mag-donate ng kanilang kidney. At meron din namang deceased donor. Ito po yung mga brain dead na willing po silang mag-donate ng kanilang kidney. Sinasabi ng iba na kapag relative o kamag-anak ang donor, ay mas malaki ang chance na hindi i-reject ng ating katawan ang bagong kidney. Pero, nagdidepende pa rin po ito kung paano tinatanggap ni recipient ang bagong kidney. Mas mainam pa rin na sundin ang mga tagubilin ng mga doktor at tiyakin na mainom sa takdang oras ang mga anti-rejection medicine. Ano ba ang benepisyo ng kidney transplant? Siyempre, una, maaring matigil sa dialysis kapag maganda ang pagtanggap ng bagong kidney sa ating katawan. Pangalawa, maaring mas humaba ang buhay kung maganda ang pagtanggap ng ating katawan sa bagong kidney at maalagaan itong mabuti. Pangatlo, maaring mawala ang mga masasamang espiritu, mga masasamang pakiramdam, at maaring bumaba ang mga creatinine, potassium, phosphorus, at iba pang pwedeng magnormal after ng transplant. Pang-apat, maaring makagampan na tayo ng iba't ibang mga physical activities. Pwedeng makapagtrabaho na ulit at bumalik sa normal ang buhay. Pangalawang tanong, magkano po ba ang gagastusin sa kidney transplant? Ang mahirap sagutin. Pero, sige, sasagutin po natin para sa inyo, mga kabiyahe. Sa totoo lang po, hindi po talaga biro ang gagastusin sa pagpapakidney transplant. Kailangan paghandaan. Una pa lang, kailangan ng bank certificate. Dapat mayroon kang pera sa bangko. 200,000 po ang hinihingi ng social service sa akin. So, nakalagay po yan sa bank certificate na meron akong 200,000 na nakapangalan sa akin. Kailangan paghandaan ang gagastusin sa workup. Marami pong mga laboratory test na ipapagawa ang mga doktor kay donor, syempre sa recipient. At nagdidepende po yan sa mga results ng mga laboratory, kung may kailangan pa bang gamutin, may kailangan pang uulitin, malaki po ang gagastusin. Sa amin po, sa karanasan ko,
sa workup namin ni donor ko at sa akin ay nasa 290,000. Ayan po 290,000. Dalawa na po kami doon. At halo na po yun, syempre. May guarantee letter na po yun at cash. Lahat tayo may plano magpa-transplant. Syempre, lahat gusto magpa-transplant. Mas maganda po talaga, ito masasabi ko lang po sa mga nais magpa-transplant na mas maaga, kung may plano, makapag-ipon na po kayo ng mga guarantee letters, makahingi na po kayo sa mga politiko, kung kanino man po kayo pwede manghingi. Kasi malaking tulong po talaga ang guarantee letters kaysa gagamitan nyo po ng cash ang workup. At syempre, para hindi po magtatagal. Kasi kung aantayin natin, syempre, mga laboratory, kung wala kang pangbayad, hindi ka makapagpalab. So, antayin pa kailan ka magkakapera. So, pagpa-process po kasi, mapabilis man o mapabagal, nagdidepende po yun sa kakayahan natin. At syempre po, sa actual na opera, malaking tulong po kung papasa po na seal package ng programa ni Vector. Kasi makukover niya po lahat. Ang nagastos lang po namin during the actual operation, actual admission. Siyempre, yung paghahanda na kailangan magpaswab, pagkain ng bantay ni donor, hiwalay po, hindi po iisa. May hiwalay na bantay po si donor, may hiwalay na bantay din po si recipient. Required po yun. Siyempre, pagkain yun lang po ang gagastusin. Ang total bill po namin ay nasa 520,000 plus. Pero dahil na-approve po ako ng Z-Package, nag-zero bill po yun. Wow! Yay! So, malaking malaking tulong. During admission, hiningian po kami ng deposit sa admitting section ng 50,000 pesos. Cash po yun. Pero, refundable naman po iyon pag na-discharge na si recipient at si donor. Pangatlong tanong, paano po ba makakasurvive sa kidney transplant and post-kidney transplant? Alam niyo, sa totoo lang po, wala talagang libre na transplant sa Pilipinas. Sa experience ko po, ay talagang malaking tulong po ang pagtutulungan una ng pamilya, ng mga anak, support ng mga kaibigan, para po maitaguyod yung kidney transplant. Kasi sa totoo lang po, wala naman din po kaming pera eh. Kailangan magtiyaga, pipila dito, pipila doon, para lang po makakuha ng gamot. Ganun po. Talagang kailangan tiyagain para makasurvive. Gusto natin to eh. Gusto nating mabuhay pa ng mas matagal. So, kailangan tayo mismo ang kumilos para maitaguyod natin ang kidney transplant. Laging magdasal ng lahat naman tayo eh pinapakinggan naman ng ating Panginoon at lahat naman ito ay pagsubok lang. So tiwala lang po at makakaya po natin. At nagawa ko nga po eh, laban lang po palagi. Positive lang lagi na matatapos natin ang workup, lahat ng mga proseso, lahat yan kakayanin. At syempre po, kailangan paghandaan ang post-kidney transplant. Yan po talaga ang mahalaga. Nagpa-transplant ka nga, eh, di mo naman masustain. Parang wala lang, nasayang lang, di ba? So, mahal po talaga ang gamot sa unang. Ako, 1 month mahigit pa lang po. Pero, ito yung mga gamot ko. Tingnan nyo. Ang halaga po niyan ay umabot po ng 58,000. So, kulang-kulang 60,000. Yan po, actual po yan ha. Kasi kaka-transplant ko lang. Kasi hindi po talaga pwedeng hindi natin iinumin yung mga gamot na nireseta po. Kasi napakahalaga po, lalo na nagre-recover pa ang ating katawan sa bagong kidney. Siyempre, ano pa bang ibang mga gagastusin? Ako, nag-rent pa ako kasi kailangan ko mag-isolate. Hindi naman pwedeng doon ako sa bahay kasi siyempre, sino ba dito may mga alagang hayop? Bawal po. Bawal po na may mga kasama ka sa bahay na maya-maya may magkaroon ng sipon o ubo. So, bawal din po yun. So,
Ako po ay nag-iingat po talaga. Depende po yun sa ibang mga pasyente naman after the transplant. May iba-iba din po silang paraan paano pagdating sa isolation. At depende po sa kakayahan po talaga ng pasyente. Pero ina-advise po ng doktor na hangga't maaari ay mag-isolate ng 3 to 6 months. So ako po ay naka-frame at ang pamilya ko po ay dinesign namin na mag-isolate po ng at least 1 year. 1 year po para po siguradong safe at hindi masayang si baby kid. Baby kid po pala yung pinangalan ko po sa aking bagong kidney. Siyempre, kailangang alagaan. Kahit mahal ang mga gamot, kailangan tsagain. Makakaraos din. Makakaraos din po. Kaya huwag pong isipin na baka mas mahal pa yung pagpapatransplant. After transplant, baka mas mahal pa yan kumpara sa nagda-dialysis ng pagkatapos ng transplant. Kahit masakit pa yung tahi ko na wala lahat ng mga nanay sa mga paa ko, yung sakit sa mga likod ko. Totoo po. Sana all. Ginawa po yung pakiramdam ko. Kaya, syempre, gusto ko po lahat ng mga dialysis patient ako yung may kakayahan lang, i-transplant ko kayo lahat Diba? So, yun lang po. Ang sarap po kasing mabuhay, kaya kailangan ko ng alagaan yung mga nakikitransplant So, bukod sa pag-isolate, ano pang mga tagumpili ng doktor, mag-ingat sa mga kinakain. Yun na, syempre, ako kumakain ako kasi wala talagang lasa. Kasi walang lasa, pero okay lang. Para sa akin din naman yun. Siyempre, gulay-gulay muna. Yung karne, pero chicken. Minsan-minsan. Hindi muna ako kumakain ng pork at beef. Kasi, monitor pa yan weekly ang aking creatinine, yung tacrol level, yung improvements ni baby kid sa katawan ko. Sinasabi ko po, yung mga gastos sa pagpapakini transplant ay totoo po yun. Sinasabi ng kailangang maghanda po talaga ng 120 to 120 million. Ayan mga kabiyahe, sana na-inspired ko kayo sa mga nais gusto magpa-transplant. Kayang-kaya po yan. Upang mas gumaan at gumana ang pakiramdam, posible pang humaba ang ating buhay. So, alam ko medyo nakakalula ang gastusin. Dapat paghandaang mabuti para sa mga kaanak, kapamilya, ng mga CKD, ng dialysis, na nais magpa-transplant. Kailangan po nila ang suporta at tulong at pagmamahal ninyo. Kayang-kaya pong pagtulungan. Basta sama-sama. At huwag kalimutan laging magdasal at humingi ng awa sa puong may kapal. Ayan mga kabiyahe, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking question and answer tungkol sa kidney transplant. Kung hindi niyo po napanood ang part 1 about sa kidney transplant, pwede niyo pong panuurin. At huwag kalimutang mag-like, share, and follow sa aking Facebook page and mag-subscribe sa aking YouTube channel, Biyahe ni Jen. Ayan mga kabiyahe, maraming salamat at bye-bye!